In the halls where healing flows, hospital heroes in quiet shadows. Hello mga ka-teammates! Alam nyo ba ngayon meron tayong pag-uusapan na napaka-importante na madalas po nating tinatanong. Ito po yung mga problema natin na nakikita sa ating mga pasyente o mga kamag-anak na nakahiga ng matagal at nagkakaroon po ng sugat-sugat sa mga iba't ibang parte ng katawan. Ito po yung tinatawag nating pressure ulcers. So karamihan po or kadalasan ng mga tanong ay paano ba natin ginagamot? Una, para maintindihan natin kung bakit nagkakaroon ng pagkasugat-sugat sa ating sa mga balat ng ating mga pasyenteng nakahiga ng matagal at hindi gumagalaw, kinakailangan muna nating intindihin ang dahilan. Paano ba nangyayari ang pressure ulcer? Bago po natin pag-usapan kung paano natin gagamutin at iiwasan, gusto ko po muna ipaintindi sa bawat isa kung paano nangyayari ang pressure ulcer. Ano ba ang mga pressure ulcer? Ang mga pressure ulcer ay nangyayari po sa mga katawan ng isang pasyente na nakahiga ng matagal at hindi po gumagalaw. Okay? So yung balat po kasi na yon, pagka nakapatong, okay, ito yung balat at nakapatong sa isang matigas na parte ng higaan, kunyari, naiipit po yung balat. So, naiipit yung balat. Pagka naiipit yung balat, tignan nyo yung balat ko. Pag inipit mo yung balat na ganyan, namumutla. Diba? Ibig sabihin, hindi dumadaloy yung dugo papunta doon sa naiipit na parte ng ating skin. So, pag nangyari yon, nasasakal iyon at hindi na bibigyan ng oxygen at hindi nabibigyan ng pagkain. So definitely, pag ito nagtagal, namamatay po yung portion na yon na kung saan nakaipit or nakadagan. So sa katagalan po, nawawalan po ng pagkain, nawawalan ng oxygen, syempre, namamatay po yung skin or yung portion na nakadiin doon sa matigas na bagay kasi nga hindi na siya nagsisirculate. Nangyayari po ito sa iba't ibang parte ng katawan. Kadalasan po ay nangyayari sa tumbong, yun yung tinatawag nating decubitus ulcer o kaya sacral ulcer. O kaya dito sa siko, kunyari yung siko ang nakatukod na ganyan na matagal, dito sa mga prominent bones natin, no, na naiipit or siya yung nakadagan doon at hindi nagsisirculate, yun usually madalas na naaapektuhan. Tanong, Dok, paano po ba natin gagamutin? Alright, mahirap pong gamutin ang mga pressure ulcer kung hindi natin siya aayusin sa umpisa pa lang. So, paano ba natin iiwasan muna? So, since yung mga balat po ay nakadikit na ganyan, ibig sabihin, matagal siyang nakadikit, matagal din siyang nakasakal, kinakailangan ho nating i-release yung pressure para makahinga po yung daloy ng dugo at nutrisyon doon sa balat na iyon. Okay? So, ang pinakamabisang gamot or pang-iwas sa mga pressure ulcers ay kinakailangan nating i-decompress or bawasan po yung pressure na nakadagan doon sa skin. So, paanong ginagawa? Kunyari, ang mga pasyente natin ay mga bedridden na po. No? Usually, mga stroke patients or yung mga matatanda na hindi siya gumagalaw. Madalas sa kanila, nakahiga na lang sila. Nakahiga sila sa isang posisyon na napakatagal. Minsan na kakalimutan na natin na may mga areas talaga na nakapatong. Katulad nga yung tumbong, dito sa shoulder, sa siko, no? Pagtingin natin, may sugat na. Kasi nga po, yun yung mga naapektuhan. So, kinakailangan ho nating paikutin ang ating mga pasyente or galawin natin sila. Okay? Ang prinsipyo dito ay kinakailangan nating i-release yung pressure ng every 2 hours. Kaya nga po, pag nasa hospital kayo, makikita nyo nakadikit doon sa inyong mga kwarto, merong tagubilin doon na kinakailangan i-turn po natin ang ating pasyente every 2 hours. Okay? Turning times every 2 hours. Kunyari, naka-flat, and then after 2 hours, itagilid nyo naman siya, then after 2 hours, ibalik nyo, then after 2 hours, sa kabila naman para ma-release po yung mga pressure kung saan nakadiin or nakadagan yung skin natin sa surface ng mga beds kung saan nakalagay po ang ating mga pasyente. Ang sunod is, once kasi po na nangyari ang pagkasugat-sugat,
napakahirap pong gamutin ang pressure ulcers or the cubitus ulcers or sacral ulcers. Kasi nga, minsan nakakalimutan talaga natin silang ibaliktad or i-turn, which is yun talaga yung sanhi. No? Hindi yan sanhi ng mikrobyo, hindi yan sanhi ng kung ano pa man. Nagkakaroon lang siya ng infection pagkatapos mamatay yung skin na nadaganan. Okay? Doon lang pumapasok yung infection. Kaya nga, kung ang tanong ninyo, bakit hindi na lang natin gamutin ng isang antibiotiko, hindi po ito ang pinakamabisang paraan para iwasan, lunasan, or gamutin ang isang pressure ulcer. Kung hindi, kinakailangan lang po nating simplehan. Simple lang po, kinakailangan nating i-release yung pressure para makadalo yung dugo at makahinga naman yung area na naiipit. So yung paggamot ng antibiotics ay secondary na lang. Kung sakaling na-infection na siya, okay, nabubulok na, ayun, pwede natin po silang bigyan ng antibiotics, pero hindi pa rin pwedeng pangmatagalan. Kasi ang pangmatagalan naman na paggamot doon sa sugat ay kinakailangan po yung pag-turn plus linis lang po ng sugat. Okay? So, kinakailangan nating linisin araw-araw yan. Or, kunyari, yung pressure ulcer niya ay nandun sa tumbong. So, siyempre, pag dumudumi po ang ating mga pasyente o umiihi, nadudumihan niya yon. Okay? Naiihian din niya yung sugat na yon. So, madumi ang dumadaan doon. So, kinakailangan natin siyang linisin every after na magdumi or umihi. Okay? Sa pamagitan na yon, papanatili nating malinis yung sugat at hindi babahayan ng infeksyon. Okay? Pag binahayan ng infeksyon, lalong lalala yan, lalong lalaki. Okay? So, simple lang din po ang paglinis ng decubitus ulcer. Isabay nyo na sa paglinis pag nag-change kayo ng diaper o nag-change kayo ng damit araw-araw, no? Kung doon sa mga areas sa may mga tumbong at medyo malalalim na, gagawin nyo lang po ay i-flush nyo siya or i-irrigate or parang yung pressure na paglilinis ng sasakyan, di ba? May pressure tayo, may gano'n. Kumuha po kayo ng asepto syringe, yung malalaki, yung may goma yung dulo na pwede nyong i-pump na gano'n para parang pressurize at matatanggal yung mga langib-langib o dumi-dumi doon. So, pwede kayong gumamit ng simpleng tubig lang na malinis na ginagamit niya sa pampaligo. Pwede din po kayong gumamit ng mga espesyal na solution na pwede naman natin gawin sa bahay. Kumuha lang ng 1 litrong tubig, no? Pakuluan. Then, lagyan nyo po ng 1 kutsaritang asin. Okay? And that will be good na panglinis na doon. Ito yung katumbas na ginagamit ninyo na plain NSS or yung binibili natin na green ang kulay ng suwero. Okay? So, hindi nyo na kinakailangan bumili nun kasi mahal. All you have to do is magpakulo ka lang ng tubig and then lagyan mo ng konting asin. With that, okay? So, bawat 1 litro, pwede mong dagdagan ng 1 tablespoon na Zonrox. Okay? Yung original na Zonrox na ginagamit nating panlaba para magkaroon ng antibacterial property yung panlinis na yon. Okay? So, yun lang ang gamitin nyo. Every now and then na maglilinis kayo, yun ang pang-flush nyo doon sa area para maging malinis. Again, pag ang tanong po ninyo, pwede bang gamutin? Meron bang iniinom na gamot? Oo. Ito yung mga antibiotics pero hindi ito yung pinaka-primary na pwede natin gamitin doon. Balik naman tayo doon sa pag-alaga. No? Okay. So, in case lang po na medyo mahirapan kayo na i-turn yung inyong mga pasyente every 2 hours kasi wala naman kayong magbabantay ng 24 hours or hindi nyo masyadong matutukan, which is dapat hindi po, no? Dapat bigyan natin ng oras yung pag-turn. Pero may mga paraan din po na pwede natin gamitin para makatulong sa atin. Kunyari, mag-isa ka lang, no? So, pag tinagilid mo yung pasyente, pwede ka maglagay ng unan sa likod niya para nakasuporta, no? And then pagka ilalapat mo ulit, tanggalin mo yung unan, doon naman sa kabila, lagyan mo siya ng unan. So make sure na yung mga areas po na nakapatong or nakadikit doon sa matigas na surface ng kama, ayun yung may mga padding, no? May mga pads para malambot at makadaloy pa rin yung dugo or nutrition. Meron din tayong tinatawag yung mga egg crates, yung parang lagayan ng itlog na foam. Makakatulong din naman yon, pero hindi siya dapat gamitin na
instrumento para hindi nyo na sila i-turn. Ganun pa rin po, kinakailangan pa rin po nating galawin ang ating mga pasyente. Okay? Meron din tayong mga nabibiling mga bed, yung mga inflatable na bed na naka-design para sa mga may pressure ulcers, no? Yun yung pwede mong bombahan na gano'n para umangat na gano'n at itatagilid mo yung pasyente kung mag-isa ka lang, and then i-decompress mo, tatanggalin mo yung hangin, babalik na naman sa ganyan. Or doon naman sa kabila, bobombahan mo para iangat niya, para iikot din yung pasyente po ninyo. Okay? Meron din pong mga automatic yan. Ilalagay nyo lang for kunyari, every 2 hours siya na gumagalaw-galaw, nag-inflate, deflate, para ma-balance natin yung every 2 hours na paggalaw ng pasyente. Okay? Kasi ito lang po ang paraan upang maiwasan natin or mapagbigyan natin ng pagkakataong huminga muli yung skin, and hoping na mas mag-grow siya, or eventually kung maliit lang yan, mas mabilis hong maghilom at mawala po yung sugat. No? Pero sa mga malalalim na, okay, minsan umaabot po yan ng taon para lang mapahilom natin yan. So, ang kinakailangan din natin dito ay tiyaga ang paglinis. So, tiyaga lang, tiyaga, nililinisan. So, kung pwede pa akong mag-advance ng konti sa mga pressure ulcers, sa mga decubitus ulcers, no, yung mga sugat nila nasa tumbong at nakikita niyo na yung buto, minsan so natataranta na kayo kasi napakalaki na yung butas. Tuloy-tuloy kasi yon kung hindi ko natin sila i-turn. And then, since nasasabuyan po siya ng mga dumi, mahirap kasing linisan. So, minsan, ang ginagawa natin ay dinadivert natin yung bituka. No? So, inilalabas na lang natin sa tagiliran yung dumihan niya para dito muna sa gilid, dumumi at mas malinis at hindi niya madudumihan yung nasa tumbong. Ang tawag natin dyan ay diversion colostomy. Okay, medyo advanced na ito. Kinakailangan ng operasyon para ilabas natin yung daluyan ng dumi dito sa tagiliran. Sana hindi tayo makarating sa ganung sitwasyon. Basta obserbahan natin yung sinasabi nating prinsipyo. Kinakailangan natin silang itagilid or i-turn over every 2 hours sa iisang posisyon. So, hindi po pwedeng nakahiga lang siya na ganyan forever. No? So, dapat kinakailangan niya itagilid 2 hours, then balik ulit sa gitna 2 hours, then kabila naman 2 hours. So, ganun lang po ang pag-aalaga ng isang pressure or decubitus ulcers. Again, ulitin ko, ang sanhi po nito ay dahil doon sa sakal ng balat dahil naiipit siya o nadadaganan siya at hindi dumadaloy yung dugo at nutrisyon para doon. Okay? So, naway, nabigyan ko kayo ng konting tip para lang maalagaan natin ng wasto ang ating mga pasyente. Pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscription and then click the notification bell para malaman po ninyo kung may mga parating pa tayong mga bagong pag-uusapan. At muli, maraming salamat po sa pag-stay nyo sa akin at napag-usap na naman tayo ng mga simple pero importanteng bagay-bagay para sa ating kalusugan. Bye! Steady hands and patient hearts, mending lives where the healing